Sa episode na ito, alamin naman natin ang mga opportunity or kung paano pagkakakitaan ang pag-aalaga ng dominant sisi. Ang unang step ay makabili muna ng inyong sariling parent stock na siyang magiging producer ng inyong mga F1 dominant sisi. Yun ang pinanggagalingan ng F1. So let's say, etong parent stock, may kinukuhanan kami niyan na yan po specifically makapag-produce ng F1. Ang mga F1 na ito ay magiging egg layers o RTL na pwede ninyong ibenta bilang day-old chicks. So ito po, ang presyo po nito is nasa 800 pesos per... Yung ano po yan, yung sisiw. Yung sisiw pa Sisiw lang. mismo, yung... Pangalawa, ang mga RTL o egg layers ay inyong papalakihin para sa egg production, kung saan maaari niyong pagkakitaan ang mga highly in-demand na premium brown eggs. Sa dami na nang na-feature na hatchery at supplier dito sa Agri, hanggang ngayon talagang napakalaki ng demand na halos 3 hanggang 6 na buwan ang pila para lang makabili ng RTL o para sa meat production. Dito sa Batangas, marami rin nagpo-produce ng eggs. Pero bibihira po nagpo-produce ng brown eggs. Yan. So magaganda talaga yung klase ng egg na creamy at parang may konting milk yung lasa. Pangatlo, palakihin ang mga lalaki para sa meat production. Ang mga lalaki pala ang madalas na ginagamit for meat production sa paglilitsyon ng manok, tulad ng Mang Inasal at ibang mga litsyon manok brands. Kasama na rin sa meat production ang kaling. Pang-apat, maaari rin kayong maging supplier ng mga day-old males para sa meat production. Ako po nagpo-produce niyan, an average of, let's say every 10 days, mga 250 to 300. Yan. Ito po, makikita niyo yung mga sisiw ko dito. At ang panglima, pag kayo ay expert na, posibleng maging mentor na rin. Magturo at magpa-seminar para sa mga gustong matuto ng hands-on at on-site training. Kailangan muna mag-seminar and from there, malalaman nyo kung saan yung kukuha ng parent stock. Sa pagpapatuloy ng episode na ito, matututo tayo sa ating mentor habang nagsushow and tell sa kanyang farm tour, lalong-lalo na sa mga sukat at dami ng kanyang mga alaga. At syempre, mas maiintindihan natin ang kahalagahan ng ibig sabihin ng parent stocks. Actually, I recommend or encourage ng mga OFW na kagaya ko. Mga tagal na nag-OFW, naghahanap ng business. Let's start this venture. Ito pong dominant sisi pre-range chicken na kailangan natin maumpisahan. Actually, maganda ito. Sustainable, profitable, basta maayos. Napalo niyo yung program. Lahat ng kailangang preparation ay nagawa natin. Napakaganda po nito. Ako si JD Mapilis, nagbabahagi ng kaalaman, inspirasyon at oportunidad. Dito sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Tignan nyo, ang mga manok dito ay free na tumuka ng kahit ano, worms, pati itong mga damo, lahat dito. Magandang araw po, ako po si Richard Andal. Dito po tayo sa Arquicias Pre-Range Chicken Farm, located sa Durungaw, San Luis, Batangas. Dominant CC, yan po ang alaga ko. D109, D102, D959C. Yan po yung breed line. Ayun pong coding na yun po yung kulay ng dominant CC. So meron po yan katulad nung let's say parang Rhode Island Red na parang medyo pula, tapos meron tayong kulay itim, merong kulay white. Ganun po yung code ng aming breed line. Halos pare-parehas po yan, ang egg production lang po ang magkakaiba at saka kulay ng feather ng dominant CC. Normally, ang kwan po ngayon, ang in-demand or napakagandang umpisahan is D102 and D109. Yan po yung more on success rate na base sa experience at saka egg production na mataas po.
So yun po yung kulay ng, sabi ko kanina, kulay halos parang malapit sa Rhode Island Red at saka may parang kulay itim yung kanyang ano, like black astrolop kung tawagin sa ibang breed line. Ito po kasi ang high production ng eggs. Tapos yung mortality rate niya mababa basta sundin lang natin yung program, vaccines, napakaganda po siyang umpisahan at ang kanyang adaptability with our environment dito sa Pilipinas ay swak na swak para dyan sa breed line na yan. So, saan ngayon tayo ngayon, sir? Ito ba ang inyong, sabi mo, first investment? Apo, ito po yung aking first investment na kubo. Yan po yung unang-una. Ito po yung aking binild. Tapos yun na nga po, nag-start na. Ilan po ang inalagaan nyo dyan nung una? Nung una, bali ilan pa lang yan yung aking parent stock, siguro 40. 40 pieces. 40 pieces. Dito nakalagay yan sa may salas na yan. And then later on, since lumalaki na, kailangan na ilabas. Yun na, nag-start na kami doon sa isang yan. Yan ang sumunod. Yan ang kailangan sumunod. doon tayo pumunta pala muna. Yep. Yan. So, ito na yung second investment nyo from doon sa kubo. Ito. Wala pa itong mga yung division na yan. So, yan pa lang na dito. Nadyan yung aking parent stock. So, dyan na umiikot-ikot. Tapos lumalaki hanggang sa dumami na. Naging 1 month old na, lumaki na. lumaki na. Ayan. Tapos, nag-start na ako ng building nitong wall na to para paghiwa-hiwalayin ko. Ito yung mga breed line na Breed lines mo. breed lines na yan ang combination. Yan. Na So, tamang, ngayon, ilan na, 4 ang female mo sa loob. Lapit po dito in San Tony. Ayan. So, meron siyang 4 females, tapos isang yan. ito nating male. At ito is kayang mag-produce ng 4 na itlog per day. Yes, approximately yan. Dito. Apo. At consistent naman. Yes, so far. consistent po yan. Consistent. Yeah. So, ito yung mga ilang months old na itong mga breeders mo dito. Bali, 8 months. 8 months po yan. Bago pa kumbaga lang. sa kakalaksan niya, ang kanilang nasa sa pit na yan. Medyo talagang masaya sila dito. May Yes, kanya-kanya silang condo unit. Yes. Yung yes. iba kasing mga nag-aalaga is sama-sama na sa isa sa loob. Pero sa inyo, bakit hiwa-hiwalay nyo yung mga shelter nila? Unang-una, less stress. Sila-sila lang dyan. Ngayon, kung sasamahan mo pa ng marami, tapos may lalaki, nag-aaway yan. Sasalpukan sila. Nagsasalpukan. So, kung ganito, concentrated yung kanilang yung produce ng lalaki. Ng lalaki. Actually, ang parent stock ay iba po yun ang pinanggagalingan. So, let's say, yun po yung tinatawag kumbaga sa Texas, yun yung puro. Yun ang purong Texas. F1 meaning first generation ng ating mga breeders. Breeders at saka, layers ng mga sisiw. Pwede pong pasukin, kaya lang kailangan may knowledge. So, yun ang kailangan. Yun ang primary investment ng breeders. Kailangan yung knowledge. Doon muna tayo mag-invest. So, doon po natin makukuha yung parent stock natin. May mga may makukunan tayo. Like kay Dr. Erwin Cruz, Dominant CC Asia, sila nagpo-provide yan ng parent stock. Ayan. So, ilapit mo dito in San Tony at nandyan ang mga certification ng ating profiled guest natin, ang ating featured profile ngayon. Ayan, breeder certificate. Ayan. Tapos, certificate of attendance. Doable, replicable, sustainable farming program for free-range chickens utilizing scientific methods. Ayan. At yung breeder certificate, yun yung pinaka-importante sa under kay Dr. Erwin Joseph Cruz. Yan, exclusive distributor of Dominant CC Genetics. Yan, Asia Pacific. Yan yung pinaka-importante. Kilalanin nyo ang inyong mentor, kilalanin nyo ang inyong supplier. Diyan po nakasalalay ang inyong puhunan na hindi malulusaw. Correct. At hindi kayo mabablock. Yes, correct. Tama po yun. Tama. Mas nauuna na kayo ay pagtutulakang mag-seminar muna compared dun sa uunahing hingin ang inyong pera. Yun po yung kaibahan. Yun na po ang unang red flag. Pagka gigil sa pera at mag-down payment na daw kayo at sinend na agad ang GCash, mag-isip-isip na po kayo noon. Correct po, correct, yes.
yung F1 ay ideally yun talaga yung dapat na pinoproduce natin consistently for egg layers. Pero kung gagamitin nilang parent stock, ano pong magiging consequence nun, sir? Napakataas po ng consequences yun. Gaya ng sabi ko nga, magiging sakitin, ang mortality mataas, mga kaunting sakit, madaling dapuan. Kasi nga, nagkakaroon sila ng mixed breed. Yung bang, parang kumbaga sa layman terms, magkakapatid, pag binread mo, May inbreeding. nagkakaroon siya ng ng epekto. Oo. Yeah. So itong sinasabi ko, ito yung parent stock directly. Talaga nag-umpisa yun sa sisiw. Ito yung parent stock na magpo-produce ng F1. Ito po yung So, first. bumili ka na dito para hindi ka nabili ng breeders mo. Yes po. Bali ito Ikaw tatagal. na mismo nagpo-produce. Ito tatagal ng mga 2 years. Mhm. Tapos ngayon, papalitan ko na naman siya ulit after ng 2 years. Pero prior to na magpalitan ako, marami na akong produce. So, ulitin po natin, no? Kung gusto niyo ng parent stock, ang investment po, ang isang sisiw niyan is roughly 800 going up. During the time na kinuha ko, 800. I'm not sure kung ganun pa rin. Kasi alam niyo na merong progress dyan sa presyo. Ayan. At hindi po kayo basta-basta makakabili dahil kailangan nyo pong mag-seminar muna Yes po. para matutunan yan. Ang ating mga supplier nito, lalo na ang very credible si Dr. Paulit na pangalan, Dr. Erwin Cruz. Si Dr. The Erwin. Dominant Asia Pacific. Siya po ang makakapag-supply niya na reliable sa buong Pilipinas. Yes po. Hindi po kayo mabebenta hanggat di kayo nag-aaral kasi masasayang ang kanilang production. Yes po, hindi talaga siya nagbibigay. Kailangan mag-training muna. Yan. So ito yung sarili nyong parent stock na dito. Apa. Yes Na investment, invested kayo. Sa halip na bumili kayo ng paulit-ulit ng mga egg layers per cycle, kayo na mismo ang nagpo-produce ng sarili nyong Yes egg po. layers. Ako po ang nagpo-produce niyan. Kung gusto nilang gayahin yung sistema ninyo from magkaroon ng sariling egg layer producer, is kailangan mo nyo kayo mag-seminar para kayo ay makabili ng inyong mga parent stock. Yes. Para makapag-start ng tama. Yan, yun yung tamang panunimula. Pero kung gusto niyo muna na simple, bumili na lang muna kayo ng F1, egg Yes. layers, para makapag-produce kayo ng mga eggs ninyo at the same time, meron din kayo another setup for meat production na pwede nyo Yes, po. isupply sa mga naglilitsong manok sa inyong bayan. Correct. Yes po. Ayan. So, ayan, malinaw na malinaw. Nandito yung mentor, hindi tayo pwedeng magkamali. Unang-una, pagka day 1, doon po tayo nag-i-start. Yung brooding, temperature, kailangan tama para yun yung tinatawag na foundation ng siyang sisiw para maging maganda. So within the next, let's say first 3 days in a week, nandoon po yung critical stage ng mga sisiw. Pag nalampasan natin yon at kumpleto ang ating vaccine, we assure yung adaptability at saka yung paglaki nila ay magiging maganda. Maiwasan natin yung mga sakit na common na sakit na na-experience ng ibang manok. Ito yung produce ko nung Tuesday last week. Oh, So, yan, dami. ito. Ang dami. 250. Ito po yung aking mga sisiw na nga dyan. Ayan. So nagkukumpulan at medyo nilalamig. May may-ari na yan. Yes po. Nakabook na po ito. Okay, sarado na natin para hindi sila lamigin. Ayan. So, pag-usapan natin sandali, sir, itong setup mo dito, mukhang ikaw na rin ata nagkarpentero dito. Yung aking bayaw po ang gumawa yan. Sana all may bayaw na gumagawa para sa Yes. inyo. Siya po ang naging caretaker dito sa akin. Ayan. So, napaka-importante sa pagdinegosyo, lalong-lalo na si Sir Richard, still working Monday to Friday. So, meron siyang pinagkakatiwalaan dito. Wala siyang katiwaldas dito. Wala. Yan po ang laging Pinagkakatiwalaan. problema sa Pilipinas. Kung kayo mga OFW, gusto nyo magtayo ng negosyong ganito, kailangan po talaga ng very trustful, merong sense of ownership Yes, na yes, mamahalin ng mga manok. Hindi kayo sasabihin, ay sorry po sir, nakalimutan. Ay. Kaya lang ubos na ang inyo, lagas na ang inyong investment. So pag-usapan lang natin ng onti sir, itong size nito is
Para kasing haba ng standard na plywood. Yes po, yes po. 4x8. Yan po, bali kinat-cut lang yan. Bali yung isang plywood, yan Yung po. haba, ang 4x8. No. At yun, so meron na po kayong reference. Okay lang ba sir? I-share natin ang inyong sukat dito. Apo. Yung 4x8 plywood, standard plywood, yun po ang ginamit nilang sukatan para sa kanilang nursery, kumbaga. Brooding. Apo. At tapos, ang pwedeng alagaan sa loob is 200 pieces na sisiw. Apo. At kailangan lang ng bumbilya. Okay na. Yes po, may bumbilya. Yan. Ganda, malinis, simple, elevated. Mas maigi, mas safe ang ating mga sisiw kaysa nandun sila sa ground. Slightly elevated, parang isang dangkal lang ang taas. Apo. Yes. Ayan. So, hindi natin ligtasin na itong ating pinakamakisig na malaki katawan dito. Ano pang Ito po. pangalan niyo, sir? Si Sir Bong, ang makisig na bayaw po ni Sir Richard. Siya po ang salarin kung sa paggagawa po ng mga ganitong, ano pa tawag dito, sir? Brooding pen. Siya Ayan. po ang lahat ng gumawa niyan. Lahat po, pati yung kulungan na yun. Siya. Ayan, yung mga kulungan dito. Yung mga sukat at saka lahat detail Yan. sa kanya. Kompleto na sa Ricados, meron kayong mentor, meron din kayong technical expert na pwedeng mag-build. So, kung gusto nyo na lang mag-invest ng ganon, meron na magtuturo at meron pang mag-build, pwede rin silang maging service provider. Yes. Yeah? Mukhang mapupunta kayo sa Bohol, sa Visayas, Mindanao, dahil may mga viewers tayo na gusto na lang mag-invest, ayaw na nilang mapawisan. Pagdating nila sa farm, nakatayo na. Lalagyan na lang ni Sir Richard ng mga manok. Dahil naitayo na ni Sir Bong yung mga facility. Pwede ka bang dumayo? Papayagan ka ni Sir? Ni Mrs. If the price is right. Basta F1 po, yung first generation ang galing sa parent stock. So from day one, meron tayong vaccines na ibinibigay, and then meron tayong feeds first 1 month, let's say first 2 weeks iba po yung ating feeds, and then later on nagpapalit-palit po as the pullet grows, nagpapalit po yung feeds nila, and then succeedingly meron po tayong vaccines na ginagawa. So at the 16 weeks, nag-i-start na po yan. Yan ang tinatawag na RTL. Ready to lay eggs. So, hindi ibig sabihin, 16 agad iitlog na. Hindi po. Meron po tayong transition within the next, let's say, 2 to 3 weeks. Say, 18 weeks to 19 weeks. Nag-i-start na po yan. Mag-i-start siya ng maliit na itlog, ganito. And then, gradually, lumalaki na po yan at nag-i-stable na, nagiging maganda na size niya. Tapos yung kanyang egg production ng peak niya hanggang, let's say sabihin natin 90-92%. And hanggang 2 years po yan, mangingitlog. So imagine, daily, kung meron kayo daily, hanggang 2 years. And then later on, mag-start po yun mag-drop. At pag nag-drop na, ito po yung tinatawag na CAL. Kailangan na natin ni CAL kasi hindi na economically benefit para sa nag-aalaga dahil yung feeds niya hindi nagbabago pero ang production niya bumabagsak ng eggs. So yun po dapat ang tinitingnan. Ito po, pagkagaling nyo doon sa brooding namin, yung brooding area na yun, dito namin dinadala na. Yan, nilalagay namin doon. Tapos pag ready to range, inililipat na namin doon. So ang cycle niya, paikot-ikot. From incubator, brooding, tapos dito, diretso na yan doon. Nag-umpisa yan sa itlog. So yun, ang cycle. Ilang weeks na po itong nandito? Bali ito ay 3 weeks na. 3 weeks old. Ito, hindi ito pa-out para sa production mo to? Pa-out din po yan. Ay naka-reserve na. Naka-reserve Kaya na. lang, ang iniintay nila, 8 weeks. So gusto nila halos na mas lahat, malaki. mas malaki. Halos lahat na naka-reserve na. Bakit sa case po nila 8 weeks ang gusto nila? Ano po yung difference dun sa days old at 8 weeks? Kasi kung 8 weeks, wala na yung masyadong mataas ang risk ng mortality. Lalo na sa pagbiyahe. Sa pagbiyahe. Although yung day old, pwede namang ibiyahe. Kaya lang, siyempre, ang risk nun Mas naniniguro sila. Ito, kung ganito, pag dinala nila, at least kahit paano,
almost, if not 100%, at least 99%. Mga 1 to 3% na Oo, lang. yun No. po. And when it comes to pricing, mas mataas ng benta ninyo. Oh yes po, dahil kumpleto na yung vaccine namin, tapos yung pagkain, yung feedings nila, vitamin, so tsaka handling na aming na pakain na naalagaan. So may investment na kayo. Oh, may Tumagal na. investment na po yun. So may mga viewers tayo na I'm sure curious din, no? Yung yung day old ninyo is 140 pesos. Yes po, 140 Pagka pesos. pinaabot ninyo naman ng 8 weeks din para mas malakas, lalo na kung medyo malayo ang biyahe papuntang Isabela Oo. or yung iba sa probinsya pa, isasakay pa ng barko. Mhm. Nasa magkano na po ang Nagre-range po yan ng let's say 350 to 450 depende na sa per CCU? yeah, per CCU po. Ayan, ang ganda ng value, no? Oo. Ilang piraso to para mabisto natin kayo, sir? Ha? Ito mga nasa sa 70. O, kayo 70 na yan. mag-compute, 70 pesos times 350 pesos conservatively, pero parang 400 pesos ata nabebenta pa yan sa Apa, iba. So nakikita nila dito sa baba may mga puti-puti. Yan ba yung sinasabi mo kanina na nilalagay mo para hindi maglangaw? Oh yes po. Yan po ang kung tawagin ay apog. Apog sa Tagalog. Oh. So at least twice a week sinasabuyan namin yan. Lalagyan namin ng lupa tapos sasabuyan ng apog. So ma-minimize yung yung langaw at saka ang amoy. Mainit itong apog kaya natutuyo. Natutuyo yan, agad. okay. Natutuyo. So hindi siya nagpo-produce ng mabahong amoy dito sa farm. At kino-collect nyo rin yung mga manures. Yes po, ang ginagawa namin, Nabebenta. nilalagay namin sa sako, tapos pag kami mga nabebenta rin. Nabebenta nyo rin. Apa. Ayan. So, itong area nito is mga at least roughly 30 square meters. Para saan po itong ating area na ito? Ito po para sa ready to range na chicken. So, nag-umpisa tayo dun sa incubators, tapos sa brooding, tapos dito sa ating yan sa may coral na yan, tapos dito once ito ready na, binubuksan namin yan tuwing umaga. So, nakakapangain sila dyan ng mga damo. Alternative na feeds. Mga worms. Worms at lahat-lahat na po para dito. So meaning talagang ang management ng pag-aalaga nito similarly sa native. So walang pagkakaiba. Tapos ito yung pinaka home shelter nila. Yes po. Yan po ang home shelter pagdating sa Mga ilang months old na po ito or weeks old? Ito po ay nasa sa let's say mga 9 na ito. 9 to weeks. 10 weeks. 10 weeks, 9 to Mag-uumpisa 10 na weeks. So, konti na lang, pwede na silang mag-itlog. Yes po. Bali 16, start na 16 weeks. Mag-start na sila mangitlog. So, roughly sa 30 is almost, 30 square meters, meron kang 200 or baka mas maliit pa. Mga 20 square meters. Ito maliit ho. Bali ito ay 3 by 7, 21, 25 square meter. Yeah, Ito. so roughly 20, approximately that's 21 to 25 square meters. Meron pong 200 na egg layers na pwedeng alagaan na nakakapag-pre-range tayo. Oo. Yun nakikita. Nakakalabas sila doon. Sa akin po, base sa aking experience, ang ginagamit ko po ay GMP4. Na yun po yung tinatawag na maintenance or per layer. Meron tinatawag yan, layer mass. Depende po sa adjustment ng inyong mga manok. Meron din pong Integra 4,000, 3,500, depende po yan. Mas maganda, ikukonsulta nyo po yung inyong veterinarya kung meron kayong kilala or ikonsulta nyo yung binibilhan nyo para doon sa Actually, pagka naumpisahan nyo yung day 1 hanggang maabot nyo yung 18 weeks, makikita nyo ang kaya kailangan hands-on, makikita nyo kung ano talaga ang dapat na pakain. But ang sa akin dito sa aking farm, GMP4 ang aking ginagamit. Ang pakain nyo is morning and afternoon. Yes, morning and afternoon po. Yan. So, katulad po ng mga past episode natin, maging consistent po kayo sa pagpapakain. Pag alas 6 ng umaga, panindigan nyo na po ng alas 6 ng umaga araw-araw. Yes po, ganun ang aking ginagawa. At ang aking
caretaker yung aking bayaw. So, para maganda ang production ng eggs. Pag nalipasan sila ng gutom, parang katulad din yun, nanginginig na yung tuhod at Yes, medyo grumpy na. Yes po, yes po. Pag sila medyo nakaranas ng ganon, yung production nila, yung 200 eggs, sa halip na mga 195 eggs, baka 180 na lang bumagsak yung production ninyo. Yes, Huwag sir. nyo pong gugutumin ng inyong mga egg layers para continuous ang production ng Yes itlog. po, yes, yes. Kaya parang naging common knowledge o basic knowledge na po yan sa mga nag-aalaga ng mga egg layers. Actually, wala naman pong secret dyan kung tatawagin eh. Kasi ang pagpapakain, parang normal na chicken yan. Papakainin mo sa umaga, meron kang tubig, meron kang vitamins sa kailangan, meron akong ginagamit na probiotics. Depende po yan sa inyo kung yun ang gusto nyo. Ayun po ay sa kung anong gustong ng breeder. Meron din to tayo dyan na plain water na kailangan at least once or twice a week. Tapos sa ibang araw, vitamins naman. At meron po akong ginagamit na tinatawag na egg 1,000 na nabibili in the market na yun po tumutulong paano yung pagpapataas ng production ng egg. So yung unang-unang kubo nyo na na-set up, ngayon ay naging official incubation hatchery area. Yes po, yes po. Yeah, so pasok tayo sa loob, sir. Sige po, pasok tayo dito. Okay. Balik ko yung sleepers. Yep. Ayan. So ilan po ang current incubators ninyo? Pasok kayo sa Anthony doon, maluwag doon sa kabila. So doon ka sa kabila. Ang capacity po nito Okay. is 1,008 Ayan. sa incubator. Tapos itong hatcher niyan is 756. Ito po. Ang pwedeng isang batch, No. 756 eggs. 56 eggs. Ang pwede. Ito 1,008. Ito naman 256. Nag-start kami nung maliit muna. So, Ito yung unang-una nyo. yan ang unang-una. Ilan At saka to? yung isa. 256. Magkano po ang investment sa ganito kalaki? Siguro nasa sa 25, 30. 25,000. Ayan. And then, yung ganito kalaki, Ito, umabot na ng mga 90, 95. 95,000. Almost 100K. Kasama na yung delivery fee. Kasama na yan. Yeah, at So, ilan yan. po ang ulit ang pwedeng ilagay dito? 1,008 ang capacity nito. So, Hindi na masama. Solid na tong 95,000 investment. yes po. Dahil continuously, actually dati sa labas kami nagpapa-incubate. So, nagbabayad ako ng 3,000 to 4,000 isang batch. So, ngayon, since meron na ako nito, continuous at saka lang monitor namin. Yun ang pinakamaganda. Yeah. So, ito is nag-umpisa kasi sa maliit, tapos ito, tapos yung isang yun. Meron pang additional. Ito. Yun Ano po yung natin. parang challenge dito? Pagka nawalan ng kuryente, anong problema? Yes, yun ang isang challenge, pero pagka namatay ang kuryente, pwede naman siya tumagal ng mga 6 to 8 hours. 6 to 8 hours. Wag lang bubuksan. Pagkatapos nung kailangan mo ng generator. Tapos may generator ako dun na nakakabit pagka na. So wag lang bubuksan, or tatakpan namin para tuloy-tuloy lang init. Ito naman sa hatcher namin, yun ang medyo challenging kasi pag nagkaroon nawalan ng kuryente, yung humidity niya bumababa. So nakaka-apekto yun sa hatch. So yan, katulad yan, makikita nyo Pero doon. makakapagpisa ka pa rin kayo. Hindi mabubugok. Hindi naman, hindi. So meron lang effect, not exactly talagang napakalaki, pero may epekto. Yeah. Dito, papakita ko sa inyo, meron na itong sisiw ngayon. So naka-schedule na po ito eh. Ngayon yan, makikita nyo dito. Yan. Pwede siyang buksan pag ganito. Apo. Kaya close up mo, Insan Tony. Yan. Dandahan lang. Diyo po ito ngayon. So mamayang hapon, kukuhanin namin yan. Tapos ilalagay doon sa brooding area. Ilang piraso po ngayon dito? Bali nasa 156. Ito lahat. Mga egg Ayan. layers ito. Apo. Ito po yan. Lahat. Yan na. Na production ko. Ito yung ating mga nangingitlog. Dito Ito na. Yep. Dito na tayo mangunguha ng itlog tuwing umaga. Pasok kayo dyan para hindi magkawalaan yung mga alaga natin. So makikita niyo yung mga itlog yan. Ganyan ang karami.
Hindi na kami masyadong mag-iingay dito. Mhm. Yeah. So, malawak yung kanilang area dito. So, itong buong area, dito sila nakakalawak ng ikot-ikot Ito po, lang. dito siya nagre-range. So galing dito, pag napatok ka sa araw, dito na yan. Lahat dito na yan sa labas. Babalik lang uli sila dito sa loob pag hapon na, orong papatok ka na. Tapos naka-enclosure siya ng net para hindi na lumalabas. Hanggang dito lang sa loob nito. Kaya makikita nyo. So, At malapad talaga. Roughly, itong area na to na inalat mo sa mga egg layers mo, gaano kaluwag yung area na ito? Ito, sabihin natin nasa 1,400 square meter. Ito, yung kabilang yon hindi pa kasama. Okay. So, may future expansion ako doon. Ganito din, doon naman sa Kabilang side na. sa kabilang side. Doon naman ako maglalagay uli nito. Ang capacity nito is umabot ng 300. So, sa ngayon, nasa roughly nasa 100. 100. Ito, sa ngayon. Pero ang target nito is 300 na heads. Na egg layers. No, na 300 egg layers. egg layers. At very generous yung land allotment na binigay mo dito. Sobrang lawak, 1,400. Pwede pa sigurong paramihin? Or Yes po, pwede pa. Future expansion. Maglalagay pa po ako doon ng isang building pa doon para ito yun ang pinaka magiging range. So, ang estimated ko sa range area na 1,400 is, let's say, roughly 500 to 600 na dito. eggs ang pwedeng ilagay? Ito. At least may area pa sila. So, Oo, malapit po parang ito. dulo-dulo, no? Dito, at 300. Sa kabilang side, another infrastructure na naman Yes pa. for another 300 sets. Ultimo, yung mismong farmer, relax din. Oh, yes po talaga. Yun ang kailangan. Bukod po dun sa manok nating naalagaan na relax. Mas relax yung farmer. Oo, farmer. Para maganda rin ang output. Yeah. Presko. Oo. So, ako po ay OFW, zero knowledge sa farming, zero knowledge sa livestock, lahat po wala. Since dito sa amin, sa lugar, dito sa amin sa probinsya, sa Batangas, meron po akong lote na pwedeng magamit. So, i-maximize ko yon. May mga po pwedeng magamit, like kawayan o mga bubong na po pwedeng magamit. Yun po ang reason at saka yung demand ng sisiw at ng itlog dito. Sa ngayon, ang pagkakaalam ko, ang export or import natin ng manok is napakataas. Ito ang literal na chicken management na ginagamitan ng open door policy. Oh, yes pa. Kung saan na lang silang lalabas, kung saan na lang silang papasok. And very well invested sa infrastructure. Simple, pero epektibo. Maganda pa rin. At high ceiling, sir. Yes pa. Yung Para hindi karamihan, mainit. Yan. Yung karamihan ng mga napapasyalan natin, medyo mababa yung kisame. Na halos overhead lang. Pero sa inyo, high ceiling. Social yung mga manok dito, naka-high ceiling. Oo po. Kasi maganda po yan, hindi siya mainit sa loob. During summer, talagang kahit na tik-tik ang init, talagang napakainit. Dito sa baba, hindi. Tignan nyo, ang mga manok dito ay free na tumuka ng kahit ano, worms, pati itong mga damo, lahat dito. Kaya makikita nyo, tsaka relax. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kailangan relax ang mga. Tama. Ito yung sinasabi nila, yung pasteurized egg. At parang may konting milk yung lasa. Hindi po ako nambobola siguro sa mga nakatikim na. Parang ayaw nyo nang bumili ng white eggs pag natikman nyo po yung mga brown eggs na nanggaling sa pre-range chicken na katulad na ganito. Dahil napakasarap talaga ng itlog. I'm sure hindi na yan iba sa mga kababayan natin, mga viewers. No? Para sa hindi pa nakakakita, is talagang tikman nyo po, bumili po kayo. At sigurado kung nasa probinsya kayo at may maliit lang kayo na bakuran, kahit 3 o 5 pirasong egg layers, okay na, meron kayo 5 itlog araw-araw. Solved na po yun. Bibili. Tama. Pwede kayo mag-stock. Kasi hindi naman araw-araw kumakain ng itlog. Yeah.
Yes po, actually I recommend or encourage ng mga OFW na kagaya ko, mga tagal na nag-OFW, naghahanap ng business. Let's start this venture. Ito pong dominant CC pre-range chicken na kailangan natin maumpisahan. Actually, maganda ito, sustainable, profitable, basta maayos, napalo niyo yung program, lahat ng kailangang preparation ay nagawa natin. Napakaganda po nito. At saka, no stress. Unang-una, kung galing tayo sa construction world or corporate world, lagi po ang stress nandyan. Pagka naririto na, dito ka lang sa farm, slow pace. Mahina wala yung mga stress. Kung meron mga stress, kakaunti. Tapos na dyan, makakakain kayo ng press eggs, pati yung meat ng dominant CC. Napakasarap po. Sinasabi ko, well approved. So, ulitin po natin, 1,400 square meters yung inalat, including na yung infrastructure na nasa loob na rin. At ito po yung area ng pre-range niya na 300, sa ngayon, 300 hens or 300 egg layers ang nandito. At maglalagay pa daw ng isang infrastructure somewhere here or dun sa kabilang side. At dito lang po nila bubuksan yung kanilang shelter at dito na magro-roam around yung mga Yes, dito po sila manok magre-range. natin. And next production ko dito naman yung future expansion. Sa kanila pa rin daw Kasama. po itong sa kabila. Kasama pa rin yan. Yeah, another 1,400 square meters roughly. Yes po. Ayan, napaka bright pala ng future dahil marami pang room for expansion. Yes po. At hopefully sa susunod makakapagbenta po ang agri sa mga taga San Pedro Laguna ng mga brown eggs Yes po. na Yes po. galing dito sa kanilang bayan. At yan ang ating abangan dahil hindi pa po ako makakabili ng sariling farm, magbebenta na lang muna ako ng mga produkto ng mga reliable supplier natin na i-feature at very hospitable na mga farm owners. Yes po. Salamat. Come. Agree ba kayo sa Agri? Agree sa agree. Don't forget to like and subscribe.